Naalala ko pa. Sa sarili kong kusina, ang lugar kung saan ako nagluluto para sa kanila. Si Angelo, ang asawa ko, at si Aling Nena, ang kanyang nanay, pinag-uusapan kung paano ililipat ang titulo ng bahay na pinaghirapan kong bilhin. Habang ako, tahimik na naglilinis lang ng mga pinagkainan nila. Ang mga salita nila, tila patalim na tumuturok sa puso ko. Wala silang kaalam-alam, may ibang plano pala akong mas matindi kaysa sa iniisip nila. Isang araw, malalaman din nila. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ngayon, mahigit 30 na ako. Payapa ang buhay ko dito sa baybayin ng Puerto Galera, kasama ang aking anak na si Sofia. Tahimik ang mga umaga, madalas naming naririnig ang alon na bumubulong. May sarili akong munting trabaho, nagtatranslate ng mga kwento at dokumento. Simple, pero totoo. Kahit ganoon, minsan, sa gitna ng katahimikan ng araw o sa dilim ng gabi, may isang alaala na muling lumalabas. Isang alaala na pilit kong nililibing, pero tila may sariling buhay. Ang alaala ng araw na ipinanganak ko si Sofia. Ang araw na nabuhay siya, pero tila namatay ang isang bahagi ng aking puso, ang ospital ng lungsod. Naaalala ko pa ang amoy ng disinfectant, ang malamig na hangin sa labas. Kakatapos ko lang manganak. 8 at 48 oras si Sofia sa inkubator, pinipilit bumawi sa bilis ng kanyang paglabas sa mundong ito. Sabi ng doktor, dala raw ng matinding stress, paglabas namin ng ospital, mahina pa ang katawan ko. Masakit pa ang tahi ko sa episiotomy. Bawat hakbang, tila tumutundos ang karayom. Exhausted, iyon ang pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog ng 2 araw, nababahala sa aking anak, nababahala sa sarili ko. Gusto ko lang bumalik sa isang mainit na tahanan, isang pamilyar na kotse. Nakatayo ako sa harap ng entrance ng ospital ng lungsod. Hawak si Sofia na nakabalot sa manipis na kumot. Napansin ko ang isang puting EV na may 7 upuan, papalik ko sa pasukan ng ospital. Ito ang kotse ko, ang kotse na binili ko gamit ang pinaghirapan kong pera. Bago pa man ako ikasal kay Angelo, kumislap ang isang munting pag-asa sa dibdib ko. Pilit akong humakbang papalapit sa gilid ng bangketa, bitbit ang aking anak. Bumaba ang bintana. Pero hindi si Angelo ang nasa passenger seat. Si Aling Nena, ang aking biyenan. Nakita ko siyang tumatawa ng malakas, pilit akong sumilip sa likod. Kumabog ang dibdib ko. Puno ang mga upuan ng 3 kapatid niya, sina Ate Cora, Rosa, at Lucy. Tumatawa rin sila, nagsishell ng money, ang ingay ng kanilang tawanan sa loob ng kotse. Tila nagtatago ng lamig sa labas. Ang tunog, parang sintonado, parang sumisira sa katahimikan ng araw, si Angelo. Siya ang nasa driver's seat. Sumulyap siya sa akin sa rearview mirror, may bahid ng pagkailang sa kanyang mukha, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Bakit ang tagal mo sa papeles, Maria? Naghihintay kaming lahat, sabi niya, may pagkairita sa kanyang boses. Bago pa man ako makasagot, umuso si Aling Nena. Ang kanyang boses, matinis at matulis, ay tila tumatago sa ambon. Ano pa bang gagawin sa ospital? Papunta kami sa Barrio San Miguel para sa banyaga, at kailangan pa siyang manganak sa oras na ito. Babae pa nga. Ang malas naman. Bakit pa natin dadalhin ang malas na ito sa bahay? Sumikip ang dibdib ko. Malas. Tumingin ako kay Angelo, naghihintay ng kahit isang salita man lang para ipagtanggol ako. Pero nagkamot lang siya ng ulo, may pagkailang pa rin ang mukha. Nanay, wag po kayong ganyan, mahina niyang sabi, agad siyang sinapawan ni Aling Nena. Ang doktor. Ano? Nagmamadali kami sa Barrio San Miguel. Naghihintay na ang mga tao. Kailangan nang umalis ng pamilyang ito. Kung hindi tayo aalis, pagtatawanan tayo. Humarap siya sa akin, matalas ang tingin, walang bahid ng awa. Puno ang kotse, hindi mo ba nakikita?
Sinabihan na kitang magkaroon ng lalaki, pero hindi ka nakinig. Wala na ngayong lugar. Bahala ka na. 7 o 8 kilometro lang iyan. Sa panahon namin, pagkatapos manganak, nagtatrabaho na ako sa bukid, nagbubukid. Natigilan ako. Maglakad sa ganitong panahon, isang katawan nakakatapos lang manganak ng maaga, at isang bagong silang nasanggol. Nanay, kakatapos ko lang manganak. Hindi pa gumagaling ang sugat ko. Mahina pa si baby. Mahina. Ano nang mahina? Putol ni Rosa, ang pangalawang hipag ko. Natural birth naman iyan, hindi naman kasarian. Huwag kang iwi. Kailangan na naming bumalik sa baryo San Miguel para sa banyaga. Umiwas ng tingin si Angelo, hindi makatingin sa mga mata ko. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Hindi ko nakita kung anong denominasyon. Kinumot niya ang papel. Eto, sumakay ka na lang ng jeepney, ha? Inihagis niya ang papel sa bintana. Ang kumot na papel ay nahulog sa isang vugnang putik sa paanan ko. Kailangan kong dalhin si nanay at ang mga kapatid ko sa estasyon. Mahalaga ito. May mga bagay kaming kailangan gawin sa baryo San Miguel. Dahan-dahang umakyat ang bintana ng kotse. Muling umalingaw ang tawanan sa loob ng kotse, tila walang nangyari. Tila hangin lang kami ng anak ko. Umandar ang kotse at umalis. Dumaan ang mga gulong sa vugnang putik, binasa ako ng maruming tubig, nakatayo lang ako doon, tila yelo. Humigpit ang ulan, bumubuhos. Si Sofia sa aking mga braso, marahil ramdam ang desperasyon ng kanyang ina, biglang umiyak. Yumuko ako at tiningnan ang papel na basa sa ulan. 5 piso. Ngayon, malinaw kong nakita. 5 piso. Para sa isang jeepney ride. Para sa 48 oras ng sakit. Para sa isang anak. Ang 5 piso ay nakalatag doon, lumulubog sa maruming vugnang putik. Ang iyak ng anak kong si Sofia ay tila humahawi sa aking tainga. Gutom siya, ginaw. At ako, ang kanyang ina, ay nakatayo doon, nanginginig dahil sa sakit ng katawan, sa ginaw na tumatagos, at sa matinding kahihiyan. Tiningnan ko ang 5 piso. Ang halaga namin ng anak ko sa mata ng pamilyang iyon, 5 piso lang. Minsan, naaalala ko pa ang araw na una naming nagkita ni Angelo. Nasa isang party iyon ng kumpanya. Bago pa lang siyang empleyado, isang batang inhinyero, bagong graduate, nagtatrabaho sa ahensya ng pamahalaan. May proyekto sila noon na nakipagtulungan sa aming kumpanya. Hindi siya tulad ng mga mayayamang anak na madalas kong nakikita. Nandoon lang siya sa isang sulok, nakasuot ng damit na halatang luma na pero maayos ang plansa. Mayroon siyang hitsura ng isang estudyanteng mabait, medyo mahiyain. Sabi-sabi, siya raw ang kipag-asa ng baryo San Miguel. Nang magsimula kaming mag-date, ikinuwento niya sa akin. Siya lang daw ang nag-iisang nakapag-aral sa kolehiyo mula sa kanilang mahirap na baryo. Lahat ng tao sa baryo San Miguel ay nag-ambag para sa kanyang pag-aaral. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Dala-dala niya raw sa kanyang mga balikat ang pasanin ng buong pamilya niya, ng buong ang kanya, ako, isang babae mula sa syudad, ay naakit sa kwentong iyon ng pagpupursige. Nakita ko ang pagkatao niya sa istoryang iyon. Hindi siya humingi sa akin ng kahit ano. Palagi niyang sinasabi, 2 kamay lang ang mayroon ako, pero mayroon akong tapat na pag-ibig. Nang malaman niya kung sino ako, pilit siyang umiiwas. Sabi niya, natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Natatakot akong masabi ng mga tao na ako ay isang gold digger. Iyon mismo ang pagmamalaki niya ang nagtulak sa akin para mas maniwala sa kanya. Matagal kong pinilit siya, sinabing mahal ko siya, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano siya. Nagkainlaban kami. Isang pag-ibig na akala ko ay tulad sa kwento, pagkatapos nabuntis ako. Masayang-masaya ako. Sinabi ko sa kanya, magpakasal tayo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kasal.
Iyon ang pinakamasayang sandali sa loob ng maraming buwan. Nagpunta kami sa isang tapastol malapit sa bahay. Umorder ako ng isang plato ng kwek-kwek na may maasim anhang sarsa, at lihim akong naglagay ng karagdagang kutsarang maanghang na sarsa. Langhap ko ang aroma ng paprika, ng sili, kumain ako ng masarap hanggang sa lumuha ako. Ngumiti sa akin si Angelo, isang tunay na ngiti. Dahan-dahan ka. Baka mabulunan ka. Para kang hindi kumain ng isang taon. Kumakain kami at tumatawa nang biglang may matinis na boses na bumulaga sa likod namin. Ay, masarap yan ah. Nag-snacks kayo nang hindi kami sinasama. Nakakatawa. Lumingon ako nang natigilan. Si Rosa iyon, ang pangalawang hipag ko. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang telepono, nakabukas pa ang flash. Kinuha niya ang litrato. Nag-crave ka ng tapas at hindi mo kami inimbita. Nakakatawa nga. Lumubog ang puso ko. Ang pinakamasarap kong pagkain ay natapos ng ganoon. Pagdating namin sa bahay, mabigat ang atmosphere. Nakaupo si Aling Nena sa gitna ng sala, maitim ang mukha sa galit. Nasa tabi niya si Rosa, hawak ang telepono, tiyak na ipinapakita ang ebidensya. Pagpasok pa lang namin ni Angelo, pinalo ni Aling Nena ang mesa ng malakas na ikinagulat ko. Gusto mong patayin ang apo ko? Sumugod siya sa akin, hindi kay Angelo, kundi sa akin. Sinabi ko na sa'yo, kumain ka ng maasim para magkaroon ng lalaki. Nagpunta ka para kumain ng maanghang. Sinadya mo. Gusto mong magkaroon ng anak na babae para maubos ang lahi na ito, tama? Lumayo ako ng takot na takot. Nanay, nag-crave lang po ako. Crave, sigaw niya. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa aking mukha. Ang matulis na daliri na iyon. Isa kang mamamatay tao, isang hindi karapat-dapat. Gusto mong patayin ang anak ko? Patayin ang apo ko? Kumakain ka ng maanghang para mamatay ang baby mo? Extinction ng lahi. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Natigilan ako, umatras. Sobra akong na-stress. Umikot ang mundo. At pagkatapos, may matinding sakit na dumating, isang kakilakilabot na sakit, isang sakit sa ibabang tiyan. Naramdaman ko ang isang agos ng mainit na tubig na bumasa sa aking mga binti. Nabasag ang panubigan ko, tumingin ako kay Angelo, puno ng takot. Angelo, masakit. Nabasag ang panubigan ko. Ang buong pamilya, si Aling Nena, ang tatlong hipag, lahat sila ay natigilan. Ipinanganak ko ang aking anak na si Sofia ng maaga sa 36 na linggo ng gabing iyon. At iyon ang dahilan kung bakit kailangang manatili ang aking anak ng 48 oras sa inkubator. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinawag ang aking anak na malas. Iyon ang dahilan kung bakit nila iniwan kami ng anak ko sa ospital na may ₱5 para sa jeepney. Ang maternity and wellness retreat kanlungan ay nalubog sa halos ganap na katahimikan, nabasag lamang ng mahimbing na paghinga ni Sofia, ang aking anak. Ang alaala ng gabing iyon ng maagang panganganak, ng sigaw ni Aling Nena tungkol sa extinction ng lahi, ay umaalingaw pa rin sa aking tainga, tila isang peklat na hindi kailanman maghihilom. Ako ay bumagsak, ako ay na-stress, at nagawa nila akong gawing may kasalanan. Kung hindi ako palihim na kumain ng kwek-kwek, magiging ibaba ang mga bagay-bagay. Pero sumigaw ang aking katinuan. Hindi kasalanan ng pagkain, kasalanan ng kanilang kalupitan. Absobsido ako sa mga kaisipang iyon nang biglang mag-vibrate ang telepono sa mesa, sinira ang katahimikan. Nagulat ako at tiningnan ang screen. Si Angelo. 55 tawag na hindi nasagot at ngayon direktang tawag. Nakaramdam ako ng komplikadong emosyon, kaunting kuryosidad, kaunting pagkairita, pero wala na talagang pag-asa. Minsan ko siyang minahal ko siya ng sobra, kaya tinanggap kong umayon. Tinanggap kong hayaan siya at ang kanyang pamilya na pumasok sa buhay ko, sa bahay ko. Ngayon, pagkakita sa pangalan niya,
Tanging matinding pagod lang ang naramdaman ko. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko siyang harapin. I-slide ko ang screen. Hello! Ang boses ko, sobrang kalmado na nagulat pa ako sa sarili ko. May ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Siguro, hindi niya inaasahang sasagot ako. Pagkatapos, sa halip na pagbati, isang sigaw ang umalingaw-ngaw, isang galit na boses. Nasaan ka? Ano nang ginagawa mo? Ang boses ni Angelo ay tensyonado at iritado, natahimik ako. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Hindi niya tinanong ang anak niya, ang sanggol na hindi pa niya nahahawakan. Okay. Ang unang tanong na naman ay, ano nang ginagawa mo? Tiningnan ko ang anak kong si Sofia, mahimbing pa rin ang tulog, inosente ang mukha. Bigla akong nakaramdam ng awa para sa kanya at sa sarili ko. May tinatawagan ka ba para sa isang partikular na bagay? Tanong ko. Lumamig ang boses ko, ang aking pagiging kalmado ay tila nagpagalit sa kanya. Kung tinatawagan kita para sa isang bagay, magtatanong ka pa ba kung tinatawagan kita para sa isang bagay? Halos sumigaw si Angelo. Sinara mo ang pintuan ng bahay. Iniwan mo si nanay at ang mga kapatid ko sa labas buong gabi. Alam mo bang sobrang lamig ngayon? Kung may mangyari kay nanay, kaya mo ba iyon? Gusto mo bang pumatay ng tao? Kaya ko ba iyon? Naglabas ako ng tuyo at nangungutyang tawa. Kung gayon, kahapon, tinapon mo ako ng 5 piso at sinabihan mo akong sumakay ng jeepney kasama ang anak mo. Isang 48 oras pa lang nasanggol sa ilalim ng ulan. Naisip mo ba kung kaya ko iyon? Naisip mo ba kung kaya iyon ng anak mo? Natigilan ang kabilang linya. Marahil, hindi niya inaasahang sasagot ako. Hindi, wag mo akong ikumpara ng ganyan. Si nanay ay si nanay. Ikaw ay asawa ko, nagsimula siyang mga tuwiran. Hindi mo man lang tinanong kung kumusta ang anak mo. Pinutol ko siya. Wala nang emosyon ang boses ko. Hindi ka nagtanong kung ginoo siya, kung gutom siya. Ang inaalala mo lang ay ang nanay mo at ang mga kapatid mo. Kung gayon, ipagpatuloy mo ang pag-aalala. Maria, huwag kang Ang pinag-uusapan ko ay ang bahay. Patuloy siyang sumisigaw. Ang bahay na iyon, sabi ko ng dahan-dahan, binibigkas ang bawat salita. Ay akin. Wala kang karapatan. Huwag mo na akong tawagan ulit. Pinutol ko ang tawag. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Muling bumalik sa katahimikan ang silid, pero sa pagkakataong ito, katahimikan iyon ng paglaya. 55 tawag na hindi nasagot at ang tawag ngayon ay opisyal na pumatay sa lalaking minsan kong minahal. Akala ko, pagkatapos ng tawag na iyon, hihinto na si Angelo, pero nagkamali ako. Minamaliit ko ang kapal ng mukha ng kanyang pamilya. Kakababa ko pa lang ng telepono, nag-vibrate na naman ito. Sa pagkakataong ito, hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang numero. Pamilyar. Sa tingin ko, kay Aling Nena iyon, pero hindi ko siya nakasave. Nag-alinlangan ako at pagkatapos ay nagpa siya na sagutin. Gusto kong makita kung ano pa ang drama na gagawin nila. Hello! Taliwas sa sigaw ni Angelo, sa kabilang linya ay may narinig akong iyak, isang huni na halos sumisigaw at mga hikbi. Maria, anak, ako ang nanay mo. Ang boses ni Aling Nena ay nanginginig at puno ng pagkaawa. Nasaan ka? Bumalik ka na ngayon, anak. Sobra akong nagdurusa, Maria. Natahimik ako. Isang babae na kahapon lang ay isinumpa ako, tinatawag akong malas. Ngayon ay tinatawag akong anak sa gitna ng luha. Isa siyang mahusay na aktres. Minsan niya akong nilinlang ng kanyang kaawa-awang hitsura at mga kwento ng pagdurusa sa baryo San Miguel. Pero hindi sa pagkakataong ito. Pinabayaan ko siyang umiyak. Ang kanyang iyak ay hindi nakaantig sa akin, tanging pagkasuka lang ang naramdaman ko. Nang magsawa na siya sa pag-iyak, nagsalita ako. Kalmado pa rin ang boses ko.
Tinatawagan mo ba ako para sa isang bagay, Aling Nena? Tumigil ang kanyang iyak. Siguro, nagulat siya sa aking saloobin. Ano nang sinasabi mo, nautal niyang sabi. Bakit? Bakit nilagyan ng selyo ang bahay? Ngayong umaga, bumalik kami ni Ate Cora at ang pintuan ay may papel na selyo. May security pa nga ng complex na nagbabantay. Sabi nila ang may-ari ang humiling. Ano nang ginawa mo? Bumalik ka at ayusin mo ito. Sobra akong nilalamig. Kami ng mga kapatid ko, nakatayo lang sa pasilyo simula kaninang umaga, nagsimula na naman siyang umiyak. Selyo, nagkunwari akong nagulat. Hindi ko alam kung paano ko malalaman iyan, mahina kong sabi. Ang apartment na iyon ay akin pero wala ako doon. Marahil, isang pagkakamali iyon. Pagkakamali? Ano ng pagkakamali? Bigla siyang sumigaw, nakalimutan ng umiyak. Malinaw na sinasabi, hiling ng may-ari. Kung hindi ikaw, sino? Gusto mo bang patayin ang buong pamilyang ito? Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi mo, Aling Nena, pinanatili ko ang parehong tono. Sobrang abala po ako. Kahapon, binigyan mo ako ng 5 piso. Kalkulado ko kung paano ko aalagaan ang anak ko gamit ang perang iyon. Kailangan kong bumili ng diaper, gatas, at pati na rin ang upa. Sobrang abala po ako. Ikaw, G. Natahimik siya. Naiimagine ko ang kanyang mukha sa sandaling iyon, baluktot sa galit. Nangangahas ka. Wala akong pinangangahasan, putol ko sa kanya. Sinusunod ko lang ang payo mo. Sinabi mong bahala ako sa sarili ko at iyon ang ginagawa ko. Ay hang up ko na ngayon. Pindutin ko ang pulang buto ng walang pag-aalinlangan. Ang 5 piso na iyon, babalik sa kanila ng daan-daang beses o libu-libong beses. Akala ko, pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Aling Nena, magkakaroon ako ng kapayapaan. Nagkamali ako. Ang kapayapaan sa 5-star na retreat na ito ay sobrang marupok. Kakapasok lang ng nurse, itinutulak ang food cart, isang piging na may bird's nest soup at steamed lobster. Nang muling tumunog ang telepono ko, sa pagkakataong ito ay si Rosa, ang pangalawang hipag, ang kumuha ng litrato ng kwek-kwek. Sumimangot ako. Ayaw kong sagutin pero may nagtulak sa akin. Gusto kong malaman kung ano pa ang imbentuhin nila. Hello, Rosa. Walang iyak tulad kay Aling Nena. Walang sigaw tulad kay Angelo. Ang boses niya ay matinis at puno ng hinanakit. Maria, ano nang ginawa mo? Pinatalsik mo ako. Masaya ka na ba? Natigilan ako. Pinatalsik. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkukunwari ka pa, sigaw niya sa telepono. Tumawag ang boss ko. Sabi, hindi raw angkop ang ugali ko sa trabaho, may hostile behavior daw ako sa isang mahalagang kasosyo. Mahalagang kasosyo? Kung hindi ikaw, sino? Ano nang sinabi mo sa lalaking iyon? Ah, naiintindihan ko na. Naalala ko. Ang trabaho niya ay nakuha ko para sa kanya sa kumpanya ng kaibigan ko. Marami akong ginamit na kredibilidad para suportahan ang isang tao na mayroon lang technical degree at nagtatrabaho bilang assistant. Akala ko, sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng stable na trabaho, magpapasalamat siya, tratuhin niya ako ng maayos. Nagkamali ako. Siya ang pinaka-enthusiastic na pinilit akong kumain ng maasim na sabaw at siya ang kumuha ng litrato na iyon. Wala akong sinabi. Kalmado akong sumagot. Pero marahil nakita ng boss mo kung paano mo trinato ang mahalagang kasosyo niya. Ako ang nagbigay sa iyo ng trabaho, pero hindi ko kayang panatilihin iyon para sa iyo. Ikaw mismo ang nakakaalam ng ugali mo. Nawalan siya ng hininga. Sobra kang malupit. Sinasira mo ang buong pamilyang ito, alam mo ba? Nagsimula siyang umiyak. Isang hysterical na iyak. May sakit si nanay. Ang buong pamilya ay kailangang manatili sa isang kagalang-galang na motel sa dulo ng eskinita.
At ikaw, masaya? Nagtatago sa kung saan. Si Angelo parang wala sa sarili. Hindi siya nagre-react sa kahit ano. Lahat ito ay kasalanan mo, disgrasyada. Nang marinig ang mga salitang kikagalang-galang na motel, wala akong naramdaman. Nararanasan nila, kahit 1,000 bahagi lang, ang pinlano nila para sa akin at sa anak ko. Kung wala nang iba, ay hang up ko na, sabi ko. Kailangan kong padedehin ang anak ko. Pinutol ko ang tawag, hindi pinansin ang kanyang mga sigaw sa kabilang linya. Masarap ang amoy ng steamed lobster, pero bigla akong nawalan ng gana. Hindi ako gutom, pagod lang ako. Tiningnan ko ang anak ko na nakatingin sa akin ng kanyang malinaw at itim na mga mata. Umiti ako sa kanya. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya. Binlock ko ang numero ni Rosa. Akala ko, pagkatapos ng pagkabigo ni Angelo, ni Aling Nena, at ni Rosa, iiwanan na nila ako ng tahimik sa ilang sandali. Minamaliit ko ang kanilang sense of honor, o sa halip wala sila nito. Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, muling numero ni Aling Nena. Binlock ko ang numero niya, pero siguro gumagamit siya ng telepono ng iba. Buntong hininga ako at sinagot. Gusto kong makita kung ano pa ang script. Sa pagkakataong ito, walang iyak o sigaw. Ang tono ni Aling Nena sa pagkakataong ito ay isang utos, isang malamig at otoridad na boses, tila siya ang may-ari ng lahat. Nasaan ka? May tinatawagan mo ba ako para sa isang bagay, Aling Nena? Pumanatili ako sa dating saloobin ko. Wala akong pakialam kung nasaan ka. Wala akong pakialam kung ano ang ikinagagalit mo, tensyonado niyang sabi. Pero gutom ako. Gutom ang buong pamilyang ito. Hindi makain ang pagkain sa kagalang-galang na motel na ito. Makinig ka ng mabuti. Umorder ka ngayon din ng pagkain mula sa 5-star hotel kung saan ka umorder para sa buong pamilya noong huling beses. Dalhin mo sa motel Mayumi sa dulo ng Eskinita. Dalhin mo agad. Bibigyan kita ng 1 oras. Natigilan ako. Hindi dahil sa kawalan ng katinuan, kundi dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang kapal ng mukha. Inutusan niya ako na pinalayas niya kahapon na maging utusan at bilhan siya ng 5-star na pagkain. Naalala ko. Ang huling beses na binanggit niya ay para sa kaarawan ni Angelo. Umorder ako ng isang marangyang hapunan sa isang 5-star hotel. Kumain sila at pinuri, pero pagkatapos ay palihim na sinabihan si Angelo na sobra akong gumagastos, na hindi ako nag-iingat sa pera niya. Natahimik ako. Ang aking katahimikan ay lalo pang nagpagalit sa kanya. Naririnig mo ba ako? Bingi ka ba? Dalhin mo agad at sasabihin ko sa'yo ngayon, itinaas niya ang kanyang boses. Magkano ang kinita mo ngayong buwan? Kailangan mong ibigay lahat kay Angelo para pamahalaan niya. Para saan pa ba ang pera ng babae? Kung hindi ka susunod sa akin, huwag kang umasang makabalik sa bahay na ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humalakhak ako, isang masaya, malakas at nangungutyang tawa. Umalingaw ang tawa ko sa tahimik na room. Ano nang tinatawanan mo? Natigilan si Aling Nena. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang tawa. Aling Nena, sabi ko. Ang boses ko, matamis na nakakatakot. Hawak mo ang 5 piso na itinapon mo sa akin kahapon. Ingatan mo iyan para gastusin. Dahil saan ko kukunin ang pera para bilhan ka ng 5-star hotel na pagkain? Mahirap po ako. Wala po akong pera. Ikaw, G. Nangangahas ka. Wala akong pinangangahasan, pinutol ko siya. Sinusunod ko lang ang payo mo. Sinabi mong bahala ako sa sarili ko at iyon ang ginagawa ko. Ay hang up ko na ngayon. Pindutin ko ang pulang buto ng walang pag-aalinlangan. Ang 5 piso na iyon, babalik sa kanila ng daan-daang beses o libu-libong beses. Sa loob ng maternity and wellness retreat, Kanlungan, pilit kong hinahanap ang aking kapayapaan.
Pinatay ko ang telepono ko. Gusto kong ihiwalay ang sarili ko, kahit sandali lang, sa ingay ng mundo, sa ingay ng pamilya ni Angelo. Alam ko, kahit hindi ako nakikinig, hindi sila tumitigil. Nararamdaman ko ang pag-vibrate ng telepono, mga tawag at mensahe mula kay Angelo, kay Aling Nena, sa mga kapatid niya. Puro reklamo. Tungkol sa apartment na nakakandado. Tungkol sa pera. Tungkol sa pagbabalik ko. Pero isang araw, may isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan ako, pero sinagot ko. Ang boses ni Aling Nena. Punong-puno ng takot. Sabi niya, isinugod daw si Angelo sa ospital ng lungsod. Critical daw ang kalagayan. Kailangan ko raw pumunta at pumirma bilang asawa. Hindi ako naniwala ng buo. Masyado ng maraming kasinungalingan. Pero hindi ko rin ito pwedeng baliwalain. Siya pa rin ang ama ni Sofia. Tinawagan ko si Isabel. Huminga ako ng malalim, pilit pinananatiling kalmado ang boses ko. Isabel, sabi ko, pakitulungan mo akong kumpirmahin. Si Angelo Gomez, tingnan mo kung totoong ang na-confine siya sa ospital at saan. Mabilis si Isabel. 15 minuto lang, tumawag na siya pabalik. Maria, sabi niya. Tutupo. Na-confine si Ginoong Angelo Gomez. Pero hindi po sa ospital ng lungsod. Nasa ospital ng mahal na Panginoon po siya. Sa unit ng sakit sa bato. Nasa guilt po. Unit ng sakit sa bato. Hihiw. Ang mga salitang iyon tila tumama sa akin. Niloko nila ako sa lugar. Bakit? Bakit niya ako ililigaw, nagpa siya akong pumunta? Hindi na bilang asawa, kundi bilang isang taong kailangang malaman ang buong katotohanan. Nagsuot ako ng sombrero at face mask, sumakay ng taxi, at dumiretso sa ospital ng mahal na Panginoon. Iba ang pakiramdam sa ospital. Malakas ang amoy ng disinfectant. May naririnig akong iyak, sigaw, at tunog ng ambulansya. Mabigat. Puno ng sakit. Nakita ko ang unit ng sakit sa bato, ang emergency area. At nakita ko siya. Si Angelo. Hindi siya nasa isang eleganteng kama. Nasa isang stretcher lang siya sa pasilyo. Puno ang ospital. Maputla siya, madilaw. Nakapikit ang mga mata, may mga karayom ng drip sa kanyang braso. Wala nang natira sa dating tindig ng Pag-asa ng Baryo San Miguel. Mukha siyang kaawa-awa. Wala sina Aling Nena at ang 3 hipag. Siguro, nasa papeles sila o kaya ay pinaalis, isang pagod na doktor ang lumabas, ay hawak na medical chart. Pinigilan ko siya agad. Doktor, ako po ang pamilya ni Angelo Gomez. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang makapal na salamin. Kayo po ang asawa. Bakit ang tagal ninyo? Sabi niya. May sakit sa bato po siya sa maagang yugto, isang matinding renal colic dahil sa impeksyon. Kailangan niya ng dialysis agad o delikado. Sakit sa bato. Maagang yugto. Dialysis. Umikot ang utak ko. Natigilan ako sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ang isipon ni Aling Nena na ipinagsinungaling niya noon para makatira sa akin ay hindi pala sipon. Mga sintomas na pala iyon ng sakit sa bato. Alam nila. Alam nilang may sakit siya at lumipat sila sa aking bahay para ako, ang mayaman niyang asawa, ang magsilbi at magpondo sa kanya. Nakatayo lang ako doon, tila paralisado. Ang boses ng doktor, sakit sa bato sa maagang yugto, ay patuloy na umaalinggaw sa aking tainga. Wala akong naramdamang awa kay Angelo. Hindi ako nalungkot. Tanging lamig lang ang tumakbo sa aking likod. Isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang nagsimulang lumabas sa aking isipan. Pilit akong lumabas, naupo sa malamig na hagdan ng ospital. Sakit sa bato. Alam nilang may sakit siya. Lumipat sila sa aking bahay hindi dahil sa sipon, kundi dahil kailangan niya ng pag-aalaga.
Kailangan niya ng pera para sa paggamot at ako ang minahan ng ginto na pinupuntirya nila. Pero higit pa doon, nagsimula akong pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Bakit sobrang obsessed si Aling Nena sa pagkakaroon ng anak na lalaki? Bakit niya isinisisigaw ang tungkol sa extinction ng lahi? Bakit niya ako pinipilit kumain ng maasim na sabaw? Ang sakit sa bato sa maagang yugto, hindi maiiwasang humantong sa huling yugto. At pagkatapos, ang huling paggamot ay hindi dialysis, kundi transplant ng bato, huminto ang puso ko. Itinakip ko ang aking kamay sa bibig para pigilin ang isang sigaw ng takot. Diyos ko! Hindi lang ako ang gusto nila. Gusto nila ng anak, isang lalaki. Naalala ko na si Angelo ay nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Siya ang pinakamahalaga. Gusto nila ng anak na lalaki para magpatuloy ang angkan. Hindi ganoon kasimple. Ang desperasyon ni Aling Nena, ang kanyang pagkabaliw ng kumain ako ng maanghang, hindi iyon simpleng pamahiin. Kailangan nila ng anak na lalaki mula sa kanilang dugo. Para saan? Para sa reserba. Para kapag umabot na si Angelo sa huling yugto, magkakaroon sila ng pinagmulan ng reserba, isang maging katuwang sa lahat, nanginginig ako. Sila, ang buong pamilya, ay tiningnan ang sanggol sa aking sinapupunan, hindi bilang apo, kundi bilang isang supot ng mga organ. Umaasa sila ng isang lalaki para makapag-donate ng bato sa kanyang ama. Binalak nila ang isang malupit na plano mula nang malaman nilang may sakit si Angelo. At pagkatapos, ipinanganak ko ang isang babae, si Sofia, isang kamalasan, isang walang kwentang sanggol. Ngayon, naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang lahat. Naiintindihan ko kung bakit sumigaw si Aling Nena, extinction ng lahi. Naiintindihan ko kung bakit sobrang bigo sila, sobrang galit sa akin. Hindi lang ako nagkaanak ng babae, nagkaanak ako ng isang sanggol na hindi makakapagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang kanilang kalupitan sa ospital, ang 5 piso, ang kotse na umalis. Hindi lang iyon galit dahil hindi ako masunurin. Iyon ang matinding pagkabigo ng isang plano na napurnada. Ang plano na magkaroon ng maging katuwang sa lahat ay nabigo. Nakatayo ako doon sa ospital at umiyak, pero hindi para kay Angelo. Umiyak ako para sa anak ko. Ang anak ko, bagong silang palang, ay itinuring na ng kanyang sariling pamilya bilang isang itinatapong bagay, dahil hindi siya makakapag-donate ng bato. 42 araw ang lumipas, kasing bilis ng kisap mata, pero kasing haba ng isang siglo. Hindi ako bumalik sa ospital ng mahal na Panginoon. Hindi rin ako sumasagot sa anumang tawag mula sa kanilang pamilya. Pagkatapos lang ng araw na iyon, hiniling ko kay Kuya Cardo at sa abogado ng aking ama na asikasuhin ang lahat. Nalaman ko kalaunan na pilit akong tinatawagan ni Angelo mula sa ospital. Nagpadala siya ng mga mensahe na sinasabing seryoso ang sakit niya, na kailangan niya ako, pero hinarangan ni Kuya Cardo ang lahat ng iyon. Ang aking ama, pagkatapos matanggap ang resulta ng investigasyon, ay nagsampa ng reklamo ng direkta sa ahensya ng pamahalaan ni Angelo. Agad siyang sinuspinde sa kanyang posisyon habang naghihintay ng investigasyon sa kabila ng pagiging may sakit, tungkol naman kina Aling Nena at sa 3 hipag. Pagkatapos makonfine si Angelo, wala silang pera para bayaran ang motel o ang bill sa ospital. Kailangan nilang lunukin ang kanilang pagmamalaki, sumakay ng jeepney pabalik sa baryo San Miguel. Ang aking bahay ay sa wakas ay nabalik sa orihinal nitong katahimikan. Ang 42 araw sa 5-star na retreat ay hindi kaligayahan para sa akin. Iyon ay isang digmaan para makabawi ako. Tiningnan ko ang anak kong si Sofia. Lumaki na siya. Rosas ang kanyang balat. Hindi na siya mukhang gusot na premature baby. Siya lang ang dahilan kung bakit ako malakas. Ang anak ko, ang malas sa kanilang paningin, ay ang aking kaligtasan. Kung nagkaanak ako ng lalaki noong araw na iyon, hindi ko kayang isipin kung saan pupunta ang buhay ko at ang buhay ng batang iyon.
Mabubuhay siya sa isang pamilya na ituturing ang aking anak bilang isang sakripisyong bagay na reserba. Naaalala ko ang tawag ko kay Kuya Cardo. Ang boses niya nanginginig sa galit. Hindi ko makalimutan. Si Kuya Cardo, isang lalaking buong taon nagtatrabaho sa construction, matapang pero sobrang tapat. Nang marinig niya ang boses ko sa telepono, umiyak ako. Umiyak ako ng paulit-ulit. Huminto ang ingay sa kabilang linya. Naging matatag ang boses ni Kuya Cardo, wala nang biro. Maria, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May ginawa ba sa'yo si Angelo? Nanginginig si Angelo sa mga salita ni Kuya Cardo. Nagmadali siyang iabot ang bungkos ng bulaklak, ang lanta na bungkos. Hindi Maria, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagsimula siyang umiyak, ang mga luha ng isang mahinang lalaki. Ang mga bulaklak, binili ko para sa'yo. At ang scarf na lana na ito. Si nanay, nagsisisi. Alam niyang nagkamali siya. Tiningnan ko ang mga lanta na bulaklak. Tiningnan ko ang scarf na lana. Isang bagay na hindi ko kailanman inakalang hahabihin ni Aling Nena. Siya, isang babae na tanging humingi at tumanggap lang ang alam. Paniwalaan, sabi ko. Ang boses ko, nakakapangilabot na kalmado. Na ang isang bungkos ng lanta na bulaklak at isang scarf na lana na hindi tiyak ang pinagmulan ay makakabili ng buhay ng aking anak. Kung wala akong pera noong araw na iyon, nasaan kaya kami ng anak ko ngayon? Lumapit si Kuya Cardo, nakataas na ang kanyang kamao. Umalis ka. Ayaw kitang kausapin. Ayaw kong makita ang mukha mo. Nagpanik si Angelo. Bigla siyang lumuhod sa gitna ng sementado ng 5-star center sa harap ng lahat. Lumuhod siya, niyakap ang mga binti ni Kuya Cardo, pero sa akin siya nakatingin. Anak, pakiusap, patawarin mo ako. Kasalanan ni nanay. Lahat ng kasalanan ay kay nanay. Nagsimula na naman ang kanyang drama, ang kantang kinanta niya sa loob ng maraming taon. Si nanay ko ay mapamahiin, probinsyana, makaluma, inimpluwensyahan niya ako. Biktima rin ako. Biktima. Nangutya ako. Biktima ka at ginamit mo ang kotse ko para dalhin ang pamilya mo at iniwan mo ako. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Ang 5 piso, ang 5 piso. Sumusumpa ako na sinadya kong iwan sa'yo iyon. Tila nakakita siya ng kaligtasan, detalyado niyang sinabi. Alam kong may pera ka, pero iniwan ko pa rin sa'yo. Sinadya kong ihulog iyon sa sahig para hindi makita ni nanay. Nag-aalala ako sa'yo, hindi ko lang naisip na magagalit ka ng sobra. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ipinagmamalaki niya ang 5 piso ng kahihiyan. Tiningnan niya ako ng tahimik. Akala niya na antig ako. Nagsimula siyang umiyak ng mas malakas. Anak, sobrang may sakit ako. Sakit sa bato. Sabi ng doktor, kung hindi ako gagaling, mamamatay ako. Bawiin mo ang reklamo sa ahensya ng pamahalaan, ha? Ako. Nasuspindi ako sa trabaho. Nawala ko iyon. Bawiin mo, pakiusap. Babalik ako. Magiging mabuting asawa ako. Bawiin ang reklamo. Ulit ko. Sa tingin mo ba ay ginugol ko ang 42 araw sa impyerno para pakinggan ka at bawiin ang reklamo? Tiningnan ko ang nakaluhod na lalaki. Kung mayroon mang pag-ibig, namatay na iyon matagal na. Nawala ang awa. Sa sandaling nalaman ko kung para saan niya gusto ang aking anak. Kuya Cardo, sabi ko. Ang boses ko, matalim. Tumawag ka ng security. Ayokong langhapin ng anak ko ang parehong hangin ng lalaking ito. Ang aking mga salita, tumawag ka ng security, ang naging huling patak. Si Angelo, ang nakaluhod na lalaki, ay biglang tumigil, tiningala ang kanyang ulo, tumigil ang mga luha. Nawala ang pakiusap, napalitan ng isang mukhang baluktot at puno ng hinanakit. Dahan-dahan siyang tumayo.
Hindi na siya isang kaawa-awang may sakit, ngayon ay isang nakakulong na hayop. Hindi mo babawiin ang reklamo. Nagbago ang kanyang boses. Hindi na mahina, kundi matalim. Gusto mo akong patayin? Nangutya ako, isang malamig na tawa. Sino ang pumapatay sa sino? Pinatay mo ang sarili mo. Tiningnan niya ako ng isang tingin na hindi ko pa kailanman nakita sa loob ng maraming taon. Isang tingin na puno ng galit at isang bahid ng pagkabaliw. Tama ka, tumawa siya, isang magaspang na tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Galit ka sa akin. Galit ka sa akin dahil sa nanay ko. Galit ka sa akin dahil sa 5 piso. Pero alam mo ba? Alam mo ba kung bakit ka nanganak ng maaga? Huminto ako. Si Kuya Cardo, na malapit nang tumawag ng security, ay huminto rin. Ano nang sinasabi mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Kuya Cardo. Hindi na tumingin si Angelo kay Kuya Cardo. Sa akin siya nakatingin, namumula ang kanyang mga mata. Ang gabing kumain ka ng kwek-kwek, isinambit niya. Ang gabing kinuha ni Rosa ang litrato. Sa tingin mo ba ay palihim kitang inilabas? Sa tingin mo ba ay pinayagan kitang mahalin ka? Nakaramdam ako ng kakilakilabot na kuro-kuro, isang katotohanan na mas masahol pa kaysa sa aking naisip. Tama, sabi niya, tila binabasa ang aking isip, puno ng mali siya ang kanyang boses. Sinadya ko iyon. Sinadya kitang dalhin para kumain ng maanghang. Alam kong naglilihi ka at ibinigay ko sa'yo iyon. Hindi ako makahinga. Ikaw alam mo. Lumapit si Kuya Cardo, hinawakan si Angelo sa kwelyo ng damit. Hayop ka. Si Angelo, sa kanyang pagkabaliw, ay hindi na natakot. Bitawan mo ako, sigaw niya, itinulak ang kamay ni Kuya Cardo. Sasabihin ko sa'yo. Alam ko. Matagal ko nang alam. Sabi ng doktor, may kasaysayan ng banta ng miscarriage ang pagbubuntis mo. Binalaan ng doktor na huwag kang kumain ng maanghang, na huwag kang magpa-stress. Umatras ako ng isang hakbang. Kailangan kong hawakan ang pader para makatayo. Ikaw alam mo. Alam ko, sigaw niya. Alam ko ang lahat at sinadya ko iyon. Naiintindihan mo ba? Ang buong sementado ng Tikanlungan, na karaniwan ay may mahinang musika lang, ay nalubog sa nakakamatay na katahimikan. Tanging ang sigaw lang ng lalaking iyon at ang aking mabilis na paghinga ang natitira. Si Sofia sa aking mga braso, marahil ramdam ang tensyon, nagsimulang gumalaw at umiyak. Ang kanyang iyak ay parang kutsilyo sa aking puso. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi makapaniwala. Anak mo rin siya. Naglabas si Angelo ng isang ligaw na tawa. Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko ng anak na babae. Tinuro niya ang kumot sa aking mga braso. Kailangan ko ng anak na lalaki. Naiintindihan mo ba? May sakit ako. Sakit sa bato. Kailangan ko ng anak na lalaki. Natigilan ako. Alam kong may sakit siya, pero hindi ko inaasahan ito. Ikaw, tinuro niya ako, nagpa-ultrasound ka. Alam mong babae siya. Itinago mo sa akin. Sinubukan mo akong lokohin. Sinubukan mong magbuntis ng anak na hindi makakatulong. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kuya Cardo. Manahimik ka, masamang tao. Hindi ako mananahimik, sigaw niya. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin siya. May pag-asa siyang mawawala ang platong iyon ng kwek-kwek. Gumawa ng eskandalo si nanay. Aksidente iyon, pero ako sinadya kitang dalhin para kumain. Mawala ang bata para kami, ikaw at ako, ay magsimulang muli. Magkaroon ng isa pang baby. Sumigaw siya, may luha at sipon sa kanyang mukha. Pero hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi luha ng galit ng isang nabigong plano. Isang anak na lalaki para iligtas ako, para mag-donate ng bato sa akin. Naiintindihan mo ba?
Pero ikaw at siya, sinira ninyo ang lahat. Tinuro niya si Sofia, ang inosenteng sanggol na umiiyak ng walang pagtigil sa aking mga braso. Siya ang kamalasan. Siya ang walang kwenta. Inaresto siya ng mga pulis, hindi ko nakita na darating iyon. Hindi nagsalita si Kuya Cardo. Ang kanyang suntok, isang suntok na puno ng pagkadismaya ng isang kapatid, ay direktang tumama sa baluktot na mukha ni Angelo. Bumagsak siya sa sahig, sa jardinera ng hortensias. Ang bungkos ng lantan na bulaklak at ang scarf na lana ay lumipad. Si Kuya Cardo ay nakatayo doon, humihingal, duguan ang kanyang kamay. Hindi ka tao, isa kang hayop. Nakatayo ako doon, niyakap ang aking anak. Bumuhos ang aking luha, pero wala na akong naramdamang sakit. Tanging pagkasuka lang, isang matinding pagkasuka. Ang lalaking minsan kong minahal, ang ama ng anak ko, sinubukan niyang patayin ang sarili niyang anak para lang magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng anak na lalaki, isang anak na lalaki bilang maging katuwang sa lahat. Pagkatapos ng mga salita ni Angelo, may nangyari na hindi ko na kailangan pang ikwento ng detalyado. Basta, napigilan si Kuya Cardo. Walang salitang lumabas sa kanya, ngunit itinapon niya ang isang tumpok ng mga litrato at dokumento sa sahig. Nagkalat iyon. Nakatayo si Kuya Cardo, malamig ang tinig. Angelo, may asawa ka na sa Barrio San Miguel. Si Marta. At may anak ka na, si Paco, na 4 na taon na. Niloko mo ang kapatid ko para gamitin ang pera niya at mga koneksyon ni Papa. Parang tinamaan ng kidlat si Angelo. Napatulala siya. Ang mga pagdadahilan niya tungkol sa sakit niya, ang paghahanap niya ng anak na lalaki, lahat iyon ay nagmistulang katawa-tawa at walang kabuluhan. Isa siyang sinungaling. Isang manloloko. Biglang may sumugod papasok sa sementadong sahig. Si Marta. Umiiyak siya. Angelo, iligtas mo ang anak natin. Nawawala si Paco. Nagmamadali niyang isinalaysay ang nangyari. May isang grupo raw ng mga nakasuot ng magaganda ang nagbigay sa kanya ng 100,000 piso para mag-shopping. Nangako raw silang dadalhin si Paco sa water park. Ngunit nawala na lang bigla si Paco. Hindi na niya makita. Kalmado si Kuya Cardo. Parang walang nangyari. Inamin niya, nalaman ko ang tungkol kay Paco. Para turuan siyang huwag magtiwala sa mga estranghero. Tuluyang nawala ng pag-asa si Angelo. Nanginginig siya sa takot para sa kanyang anak. Lumuhod siya, nagmamakaawa kay Kuya Cardo. Huwag mong saktan ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Si Kuya Cardo muling naglatag ng kondisyon. Kailangang mag-video si Angelo. Kailangang umamin siya sa lahat ng kasalanan niya. Ang panloloko, ang katiwalian, at ang sadya niyang pananakit sa aking pagbubuntis. Lahat, dapat nasa kamera ng telepono, dahil sa kanyang anak, ginawa ni Angelo. Isa-isa niyang inamin ang bawat krimen. Nakikinig ako. Sa bawat salitang lumabas sa bibig niya, parang may sumasaksak sa bawat magandang alaala na minsan kong pinaniwalaan na totoo. Ang dating masayang nakaraan namin, nagmistulang bula. Pagkatapos niyang umamin, pumasok si Aling Nena. Masayang masaya, hawak ang kamay ni Paco. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari. Anders, anak, tingnan mo ang apo ko. Bakit ka ganyan? Dagdag pa niya, kung alam ko lang na mailalaki ka na, hindi ko na sana pinilit si Maria na kumain ng maasim. Tinaboy ko na sana siya noon pa. Doon, bumagsak si Angelo. Lubusan. Nalaman niya na pinagtaksilan siya ng sarili niyang ina. Ng kanyang asawa. Nawala na ang lahat. Dumating ang mga pulis at medical personnel. Naglaho ang lakas ni Angelo. Nawalan siya ng malay, dinala si Angelo sa ospital, pagkatapos ay inaresto. Narinig ko kay Kuya Cardo ang naging desisyon. Mahabang taon sa kulungan dahil sa panloloko, katiwalian, at sa sadya niyang pananakit sa aking pagbubuntis. Ang sakit niya sa bato,
hindi na raw naaalagaan ng maayos sa loob. Siguro, iyon ang hustisya. Si Aling Nena, matapos ang matinding pagkabigla sa pagkawala ng anak, apo, at sa maling akala niyang 1 milyong pisong pera, nawala sa sarili. Bumalik siya sa Barrio San Miguel. Palagi na lang siyang nakaupo, yakap ang isang lumang basahan, bumubulong ng pangalan ni Paco, at nagmumura kay Marta. Ang buhay, may sariling paraan ng pagpapahirap sa mga nagkasala. Si Marta naman, nakatanggap ng 100,000 piso mula kay Kuya Cardo. Pero hindi rin naging tahimik ang buhay niya. Patuloy siyang ginugulo ng mga kapatid ni Angelo. Naniniwala sila na itinago niya ang totoong 1 milyong piso na hindi naman talaga totoo. Isang pagpapahirap na walang katapusan. Gumawa ako ng mga desisyon. Ibinenta ko ang marangyang apartment. Pati ang 7 upuang easy. Ayoko nang may anumang bagay na magpapaalala sa akin ng masakit na nakaraan. Kailangan ko ng bagong simula, lumipat kami ni Sofia sa baybayin ng Puerto Galera. Isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat. Dito, nagsimula kaming muli. Nahanap ko ang isang trabaho bilang tagasalin sa isang maliit na kumpanya ng turismo. Hindi na ako ang tagapagmana TOT boss. Isang simpleng Maria na nagtatrabaho. Isang Maria na mas malaya. Minsan, nakaupo ako sa balkonahe. Pinapanood ko si Sofia, 2 taon na ngayon. Naglalaro siya sa buhangin. Nadapa siya, pero hindi umiyak. Tumayo siya mag-isa, ipinagpag ang buhangin at patuloy nang umiti. Ang tika malasan na tinawag ni Angelo, siya ngayon ang ilaw ng aking buhay. Napagtanto ko, ang tunay na halaga ng buhay ay hindi pera o posisyon. Ito ay ang kapayapaan, ang kalayaan, ang makita ang aking anak na lumalaki at natututo sa bawat araw. Nawalan ako ng malaking kayamanan. Nawalan ako ng pag-ibig na minsan kong inakala na isang engkanto. Ngunit nahanap ko ang kapayapaan. Nahanap ko ang kalayaan, ininom ko ang aking tsaa. Tiningnan ko ang asul na dagat. Ang dilaw na araw. Bumagsak ako, nasaktan ako, pero bumangon ako. Hindi ako nag-iisa. Magkasama kami ng anak ko, at anumang mangyari, alam kong maglalakad kami ng matatag. Ito ang aking kwento. Isang paglalakbay na puno ng kirot, ng matinding sakit, ng mga alaala na pilit kong binubura. Pero sa gitna ng lahat, sa piling ng aking anak na si Sofia, natagpuan ko ang bagong liwanag. Ang pagbagsak ay masakit, totoo, pero ang pagbangon, iyon ang nagbigay ng tunay na lakas, sa bawat alon na dumadampi sa dalampasigan ng baybayin ng Puerto Galera, at sa bawat kislap ng mga mata ni Sofia, may paalala ako na ang buhay ay patuloy. Marahil, marami sa inyo ang nakaranas din ng mga iba't ibang sakit sa puso. At baka, nakita ninyo ang inyong sarili sa ilang bahagi ng aking salaysay. Kung ganoon, sana ay maramdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay. Kung sa tingin ninyo ay may kwento pa akong dapat marinig, o kung nais ninyong manatili sa piling ng mga salaysay na nagbibigay liwanag sa mga pinakatago nating damdamin, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng munting komunidad na ito. Makikita ninyo ang iba pang bahagi ng aking puso, at ng mga puso ng iba, sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo. Pero nag-alinlangan si Angelo. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang nag-alinlangan. Maria, sabi niya, may pagkailang sa kanyang mukha. Ang nanay ko sa Barrio San Miguel nagpunta sa isang manghula. Sabi raw, hindi tugma ang mga bituin natin ngayong taon. Hindi raw tayo dapat magpakasal, masama raw ang minamadali na kasal para sa bata.
Sobrang nag-aalala si nanay. Napatawa ako. Sinabi kong mapamahiin siya, pero hinawakan niya ang kamay ko, seryoso ang kanyang mga mata. Ganyan si nanay sa Barrio San Miguel. Pasensya ka na. Paano kung maghintay tayo hanggang 1 buwan na ang bata, tapos gumawa tayo ng grandiosong seremonya? Ayokong may mangyari sa'yo at sa bata. Ang civil registry, pwede nating arehistro anumang oras. Ang importante ay ang seremonya. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa kanyang pagiging mapagmahal sa magulang, sa kanyang pagiging maalalahanin. Akala ko, si Aling Nena ay isa lamang mapamahiing ina sa probinsya, nag-aalala para sa kanyang mga anak at apo. Tinanggap kong huwag irehistro ang aming kasal para maghintay ng mas angkop na petsa. Naramdaman ko noon na may pagmamahal siya sa akin at kay Sofia. 3 buwan matapos kong malaman na ako ay nagdadalang tao, sa ika-6 na buwan ng aking pagbubuntis, nagsimulang lumaki ang tiyan ko. Doon nagsimula ang lahat. Isang araw, tumawag si Aling Nena. Ang kanyang boses, hindi karaniwang mahina, tila may sipon. Maria, ang sakit ng lalamunan ko, sabi niya sa telepono, may kasamang tuyo at magaspang na ubo. Nitong huli, dahil sa pagbabago ng panahon, medyo nilalamig ako at hindi ito gumagaling. Marahil mas mainam na makita ako sa syudad. Ang mga gamot dito, walang silbi. Nang marinig iyon, tumingin sa akin si Angelo, may ganoon na namang pagkailang sa mukha na sobrang pamilyar na sa akin. Paano kaya kung papayagan natin si nanay na manatili ng ilang araw? Ano sa tingin mo? Paano ko ba siya matatanggihan? Ang biyanan, pamilya pa rin. May 3 kwarto ang aking apartment. Ang isa ay sa amin ni Angelo. Ang isa ay ginagamit ko bilang opisina. At may natitira pang isa para sa mga bisita. Tumango ako at ako pa mismo ang nagmaneho papuntang Barrio San Miguel para sunduin siya. Isang maliit na maleta lang ang dala niya noon. Nag-ingat ako, bumili ng mga suplemento, bird's nest, at naghanda ng sopas na manok gamit ang sarili kong kamay, umaasang gagaling siya agad, pero ang kanyang imagaan na sipon, kakatwang humaba. 1 linggo pagkatapos, habang naghahanda ako ng hapunan, may kumatok. Si Ate Cora, ang panganay na kapatid ni Angelo. Ay, Diyos ko, may sakit pala si nanay at hindi mo sinabi sa akin. Paano mo siya aalagaan sa lagay mo, Maria? Hayaan mo ako. Hinihilan niya ang 2 maleta na malaki, tila nagbabakasyon, hindi para alagaan ang isang may sakit. Ang guest room, biglang nagkaroon ng dagdag na tao. Nagsimula akong makaramdam ng pagkailang, pero pilit kong pinigilan. Pagkaraan ng 2 araw, muling may kumatok. Sa pagkakataong ito, sina Rosa at Lucy, ang pangalawa at bunsong kapatid. Ay, Ate Cora, dumating ka at hindi mo kami inimbita. Kapag may sakit si nanay, kailangan niya ng maraming anak at apo sa malapit para gumaling. Sila rin ay humila ng kanilang mga maleta. Ang aking apartment, mula sa pagiging tahimik, ay biglang naging isang palengke. Masikip na ang guest room. Naglatag pa sila ng kutson sa opisina ko, 3 hipag, si Aling Nena, 4 na babae, ang umangkin sa remote ng telebisyon, pinupuna ang aking mga gamit, ginagamit ang aking kusina bilang isang battlefield. Ang bahay ko, biglang hindi na sa akin. At ako, sa sarili kong bahay, na lumalaki ang tiyan, ay biglang naging isang utusan na obligado na pagsilbihan ang 4 na hindi imbitadong bisita. Minsan, naiisip ko kung may nakikinig lang sa akin. Marahil, marami rin sa inyo ang nakaranas ng ganitong pakiramdam, hindi ba? Ang pagsubok na subukan lang maging mabuti pero tila hindi sapat. Kung mayroon kayong kaparehong karanasan o may gustong ibahagi, sana ay makahanap kayo ng lakas na magsalita. Hindi ako nag-iisa. Tayo'y hindi nag-iisa. Kinabukasan, nagising ako sa awit ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga, ang bihira sa taglamig, ay tumatago sa kortina, hindi karaniwang mainit. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang lahat.
Akala ko, isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi, ang amoy ng bahay, puno ng amoy ng pagkain nila, ang tunog ng kanilang tawanan sa sala. Iyon ang katotohanan, ang aking kusina, na dati ay santuwaryo ko, ay naging lugar ng pagpapahirap. Araw-araw, ganoon ang nangyari. Magluluto si Aling Nena ng maasim na sabaw, isdang inasinan, maasim na tadyang, maging gulay na maasim. Isang malaking kaldero ng sabaw na sobrang asim na tila sinusunog ang aking tiyan. At isa lang ang isinisilbi niya sa akin, isang malaking mangkok. Kumain ka, anak, sasabihin niya na may tono ng utos. Sabi ng mga tao, ang pagkain ng maasim ay nakakatulong magkaroon ng lalaki. Magsumikap ka, magdala ka ng tagapagmana para maging masaya ang asawa mo, para magkaroon ng yaman ang pamilyang ito. Nasa yugto ako ng paglilihi. Ayaw ko sa amoy ng isda. Ang amoy ng maasim na sabaw ay bumabaliktad sa aking sikmura. Gusto ko lang sumuka. Sinubukan kong sumubo. Ang mapait na lasa ay umabot sa aking utak. Mabilis kong ibinaba ang mga chopsticks, pilit na nagsasalita ng mahina. Nanay, hindi ko po kaya kumain. Nahihilo po ako. Ayaw ko po sa amoy na ito. Agad na sumimangot si Aling Nena. Nahihilo. Ano ang nahihilo? Kailangan mong magtiis para magkaroon ng lalaki. Nang ipanganak ko si Angelo, kumakain ako ng lupa. Kumain ka. Kung hindi ka kumain, hindi mo mahal ang anak mo, hindi mo mahal ang asawa mo. Napakatamad mo. Tiningnan ko ang 3 hipag ko. Nakaupo lang sila doon, nagsisyal ng mani, tinitingnan ako na parang isang palabas. Si Ate Cora, ang panganay, ay sumingit. Tama si nanay. Hipag, kailangan mong gawin ito para sa tagapagmana ng bahay na ito. Isang maliit na sakripisyo. Desperado akong tumingin kay Angelo, humingi ng tulong. Abala siya sa kanyang telepono. Nang marinig ang aking tawag, tiningala niya ang kanyang ulo at nagkamot. Iyon na naman ang pamilyar na ekspresyon ng pagkailang. Sige na, magsumikap ka at kumain. Tama si nanay. Kumain ka para malusog ang bata. Isang simpleng pangungusap. Gusto niya rin ng lalaki, pinatay niya ang lahat ng paglaban ko. Kailangan kong lumunok. Lumunok ng aking mga luha. Lumunok ng buong mangkok ng maasim at mapait na sabaw na iyon. Araw-araw, ganoon ang nangyari. Sila, ang buong pamilya, ay ginawa akong isang makina ng pagpapanganak at ang makinang iyon ay obligado na magbigay ng lalaki. Wala silang pakialam kung ano ang nararamdaman ko, wala silang pakialam kung gaano ako kapagod. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang tagapagmana na marahil ay hindi pa nga umiiral. Pilit kong nilunok ang mga maasim na sabaw na iyon sa loob ng 1 buwan. Sobra ko itong nilunok na ang tiyan ko ay laging baliktad. Hanggang isang araw, sa ika-36 na linggo ng aking pagbubuntis, hindi ko na kaya. Nais ng katawan ko ng maanghang. Nais ko ng isang plato ng kwek-kwek. Isang plato ng kwek-kwek na may tamang anghang. Nang gabing iyon, umiyak ako kay Angelo. Sinabi ko sa kanya sa gitna ng aking mga luha. Sobrang gusto ko ng maanghang. Hindi ko na kaya kumain ng maasim na sabaw. Mamamatay ako. Marahil ay nakita niya akong sobrang kaawa-awa, o marahil siya mismo ay sawa na rin sa amoy ng maasim na sabaw. Lumambot si Angelo. Palihim niya akong inilabas. Sige na, sa street food lang tayo. Kumain ka ng mabilis at babalik na tayo. Ayaw nating malaman ni nanay. Pilit akong huminga ng malalim, pinipigilan ang hikbi. Kuya Cardo, nanganak ako. Nanganak ako. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tila nagulat siya. Saan ka nanganak? Nasaan si Angelo? At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa maagang panganganak, sa mga sumpa ng extinction ng lahi, kung paano sila lumipat sa bahay ko,
at ikinuwento ko ang tungkol sa 48 oras pagkatapos manganak. Kung paano nila ako iniwan sa ospital na may ₱5 para sa jeepney sa ilalim ng ulan. Walang sumpa, walang sigaw. Ang kabilang linya ay nanatili sa isang nakakatakot na katahimikan, isang katahimikan na tumagal ng 10 segundo. Pagkatapos, nagsalita si Kuya Cardo, ang boses niya ay malalim, mabagal at malamig na parang yelo. Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Nandito ako. Nasa kanlungan ako. Ipadala mo ang lokasyon, ulit niya. Hindi tumanggap ng pagtanggi ang boses niya. Sasakay ako ng eroplano agad. Pinutol niya ang tawag. Alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ang aking kapatid. Ang aking pamilya. Sila ang matibay na pundasyon na sa loob ng ilang panahon ay nakalimutan ko. Pagkatapos, tumawag si Kuya Cardo kay Attorney Ben, ang abogado ng aming pamilya. Hindi ko narinig ng malinaw ang sinabi niya. Tanging mga salita lang ang narinig ko, tulad ng malupit, panloloko, hindi kapatawaran. Pero alam kong naghahanda si Kuya Cardo ng legal na laban. Pero pagkatapos, tiningnan niya ako, may ekspresyon ng pag-aalinlangan. Maria, kailangan kong tawagan si Papa. Nagulat ako. Hindi Kuya Cardo, huwag. Pilit ko siyang pinigilan. May alta presyon si Papa. Natatakot akong hindi niya kakayanin. Tiningnan ako ni Kuya Cardo, seryoso ang kanyang mga mata. Mali ka, Maria. Hindi na ito tungkol sa iyo lang, tungkol na ito sa pamilya. Sinira kayo. Pinaasa. Akala mo ba mananahimik lang si Papa? Umiling siya. Hindi mo naiintindihan si Papa. Hindi magagalit si Papa hanggang sa magkasakit siya. Magagalit siya ng sapat para magkasakit ang iba. Tama siya. Napakahina ko sa pag-iisip na maitatago ko ito sa aking mga magulang. Lumabas si Kuya Cardo sa balkonahe at tumawag. Nalaman ko kalaunan na napakabilis ng tawag. Sinabi lang ni Kuya Cardo, Papa, ang anak mo ay sinaktan hanggang sa manganak ng maaga. Ngayon, sila ng apo mo ay pinalaya sa bahay at tinapunan lang ng ₱5. Ano ang gagawin mo? Ang aking ama, isang lalaking buong buhay ay nasa negosyo, hindi kailanman nagagalit. Natahimik lang siya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Ang boses niya ay nakakapanindig balahibo na tahimik. Naintindihan ko, Ricardo. Manatili ka riyan at alagaan ang kapatid mo at ang apo mo. Ako na ang bahala sa lahat. At ang aking ama ang nag-asikaso. Hindi niya tinawagan sina Aling Nena o Angelo. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Siyasatin mo ang isang lalaki para sa akin, si Angelo Gomez, mula sa Barrio San Miguel, na nagtatrabaho sa ahensya ng pamahalaan. Tingnan mo kung ang pag-asa ng baryo ay may ginagawang maliliit na galaw nitong huli. Siyasatin mo ng lubusan, mula sa kanyang bank accounts hanggang sa kanyang mga koneksyon. Gusto ko ng resulta sa loob ng 24 na oras. Zero Campido. Iyon ang aking ama, isang negosyante. Hindi niya nilulutas ang mga bagay sa pamamagitan ng suntok, nilulutas niya ito sa pamamagitan ng pagputol ng kabuhayan ng kanyang kaaway. Nang ibaba ni Kuya Cardo ang tawag at pumasok, nakita ko na mas kalmado ang kanyang mga balikat. Kita mo, mahina siyang ngumiti. Malapit nang bumuhos ang bagyo. Ikaw, umupo ka lang at panoorin ang palabas. Nakaramdam ako ng komplikadong emosyon. Nakahinga ako ng maluwag na sa wakas ay mayroon akong magtatanggol, pero nakaramdam din ako ng kaunting takot. Kilala ko ang aking ama. Kapag umaksyon siya, hindi siya titigil hanggang sa wala nang matira sa kalaban. Minsan, minahal ko si Angelo. Pero nang isipin ko ang anak ko, nang isipin ko ang ₱5, ang huling bahid ng awa ay naglaho. Karapat-dapat siya. Sa mga nakikinig sa akin ngayon na umabot sa bahaging ito ng aking kwento.
Marahil, naramdaman din ninyo ang bigat ng mga pasanin, ang sakit ng pagdududa. Kung nandyan pa rin kayo, pakitulungan akong magkomento ng isa sa ibaba. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng huling bahagi. 42 araw ang lumipas. Mabilis. Ngayon, ako ay nakatayo sa harap ng salamin sa ikanlungan. Hindi na ako ang dating Maria, ang inosenteng tagapagmana na naniniwala sa isang kwento ng pag-ibig sa isang mahirap at masipag na lalaki. Hindi rin ako ang matyaga at masunuring asawa. Ang sugat ng episiotomy ay gumaling na. Ang mga sugat sa aking puso ay nagsimula na ring maghilom. Tiningnan ko ang aking mga mata sa salamin. Hindi na sila malinaw pero matalas na at matatag. Si Sofia, sa loob ng 42 araw, ay lumaki na. Ang kanyang balat ay rosas. Hindi na siya mukhang kulubot na premature baby. Malusog siya, dumating si Kuya Cardo para sunduin ako. Wala na ang galit ng isang tigre sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako, tiningnan si Sofia, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Handa ka na ba, kapatid? Tanong niya, habang kinukuha ang huling bag ng aking gamit at ng anak ko. Umiti ako sa kanya. Isang tunay na ngiti. Binitbit ko si Sofia, langhap na langhap ang marangyang amoy ng lugar sa huling pagkakataon. Handa na ako. Lumabas kami mula sa kanlungan. Mahina ang araw ng taglamig, pero sapat na para painitin ang aking puso. Hindi kami nagpunta sa isang bagong apartment. Kailangan naming bumalik sa aking bahay, ang luxury apartment. Oras na para bumalik at linisin ang dumi na iniwan nila. Niyakap ko ang aking anak at lumabas kami kasama si Kuya Cardo sa umiikot na salamin na pintuan ng kanlungan. Ang malamig na hangin ng taglamig ay nagpanginginig sa akin, pero hindi na ako natatakot sa lamig. Sa loob ng 42 araw na ito, nagbago ako. Hindi na ako si Maria, ang matyaga na asawa na naghahanap ng kapayapaan. Isa na akong ina at kailangan kong umuwi sa aking bahay para maglinis. Binitbit ni Kuya Cardo ang bag na una siya, pinoprotektahan ako. Bumalik tayo sa bahay. CJ, sabi niya, malalim at mainit ang boses. Kumuha ako ng cleaning service. Dadalhin nila ang buong apartment. Tumango ako, puno ng pasasalamat ang aking puso. Pamilya, iyon ang aking kanlungan. Pero huminto ako. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa marmol na sahig. Sa kabilang dako ng jardinera ng hortensias, sa ilalim ng isang puno, may isang anino, isang figura na nanghihina, nanginginig, masakit na pamilyar. Si Angelo. Hindi na siya ang Angelo, ang batang opisyal, ang pag-asa ng baryo San Miguel na minsan kong ipinagmamalaki. Sobrang payat niya, ang kanyang mukha, nanghihina, masakit na kulay abo. Naalala ko ang mga salitang sakit sa bato na narinig ko sa ospital. Suot niya ang lumang coat, ang coat na binili ko para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hawak ang isang bungkos ng rosas, mga pulang rosas, pero tila lanta at mura. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kulay abong scarf na lana. Nakita niya ako. Nanghina ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagmadali siya papunta sa akin, hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Agad na sumingit si Kuya Cardo sa pagitan namin, tila isang pader na bakal. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa sementado. Nangangahas ka pang magpakita dito. Nagulat si Angelo, umatras ng isang hakbang sa takot. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mata ni Kuya Cardo. Pilit lang siyang tumingin sa akin, na nasa likod ng aking kapatid. Ang kanyang mga mata, puno ng pakiusap. Maria, Maria. Ang kanyang boses, mahina at paos. Dumating ako. Dumating ako para sunduin ka. Sunduin kayo. Nangutya si Kuya Cardo. Sunduin kami. Sa ano? Sa 5 piso na pang jeepney,